Magandang gabi po sa inyong lahat. Daming ganap. Kaya ngayon, ito pag-usapan natin itong tungkol sa mga nangyayari sa ating Kongreso, particularly dito sa House of Representatives. Kasi pag sinabi Kongreso, dalawa yan, lower house at saka yung sa Senate. Hindi lang yung mga tinatawag natin congressman o member ng mga member ng House of Representatives. Ito nangyari dahil sa pang-anim na hearing ng Kongreso, particularly dito sa Committee on Legislative Franchise. Pinatawag si Pastor Kibuloy, pang-anim na, hindi siya umattend. So, walang magawa yung mga congressman natin, kundi cite for contempt siya. Ito na nga yung nangyari, nung sinite siya for contempt, walang nag-object, so unanimous. So, kaya nagkaroon agad ng order for his arrest. Naipasa na yata ang order doon sa Sergeant Arms. Pagdating doon sa Davao, magpasama na lang sila ng mga pulisan doon sa Davao para hulihin si Pastor Kibuloy. Unlike doon sa Senado na nung last week, sinite for contempt si Pastor Kibuloy sa committee ni ni Senator Risa Hontiveros na nag-object agad si Senator Padilla. Kaya para ma-reverse yung contempt order na yon, kailangan niya mangalap na 8 perma kasama ng perma ni boto ni Ruben Padilla. So 7 days. So nangyari, 7 days na kanina, hindi talaga nila nakuha yung 8 na boto para ma-reverse na hindi ma-issue ng warrant of arrest si Pastor Kibuloy. Mapilitan pagpirma ng warrant si Senate President Zubiri na kaibigan din naman niya si Kibuloy. Well, ito nangyari. 6 lang talaga ang nakuha. So ngayon, anong mangyari? Di warrant na. Pero may nangyari pa doon na hindi muna siya mapirmahan. So, dahil sa yung pag-usapan natin, ibang ng naman yung topic. Yung sinabi ko lang na magkaiba dahil doon may nag-object, hindi kagad-agad nag-issue ng order of arrest. Dito sa Kongreso, nung sinite for contempt, walang nag-object, unanimous ang pagpakontempt kay Pastor Kibuloy. So, para maliwanagan tayo, ano talagang nangyari kanina, ating panoorin ang video mismo ng House of Representatives dun sa hearing kanina at kinuha din naman ng Manila Bulletin. So, atin muna ang panoorin. Sandali lang naman to. Although he is not present, but the fact that he has not been appearing in these hearings, in this committee, just shows that he has no respect for this committee. It just shows that he acts like God, he acts with impunity, he takes this hearing for granted. Ipinagwawalang balahala niya, importante ho siya dito. So in this case, Mr. Chair, kahit na mag-hearing pa tayo ng 20 beses, kahit na 20 beses natin imbitahin si Pastor Kibuloy, it is very clear that he has no intention whatsoever of appearing in this committee. Therefore, Mr. Chair, under House rules, it is our obligation to show these people who take this committee for granted the sanctions that could be meted under our House rules. Therefore, Mr. Chair, I move to cite for contempt Pastor Kibuloy on the grounds which I have stated. So move, Mr. Chair. The parliamentary status is that there is a motion.
by the Honorable Johnny Pimentel, duly seconded by the Honorable J.J. Suarez, the Honorable Judah Silre, the Honorable Franz Castro, the Honorable Arlene Brosas, and of course, our Senior Deputy Speaker, the Honorable Don Gonzales. That being the case, there is a motion. Duly seconded. Any objections? The chair hearing no objections on a unanimous vote, the Honorable Pastor Kibuloy is cited for contempt. So, nakita nyo na, narinig nyo na kung ano nga ba talaga ang dahilan kung bakit na cited for contempt si Pastor Kibuloy. Malinaw naman siguro ang sinabi ni Congressman Pimentel. Taga Mindanao din yun. Yung mga dahilan kung bakit pilitan siya na i-cite for contempt si Pastor Kibuloy. Actually, after the hearing, nagkaroon ng interview yung chairman ng committee ng legislative franchise, si Congressman Gas Tambunting ng Paranaque. Tinanong siya na ikukulong daw ba talaga si Kibuloy kung umaten lang siya sa hearing. Sabi niya, di naman, pero may word na ginamit may. So, pwedeng hindi. Pwede rin ikulong. Hindi sigurado. Pero sabi niya, no need naman ikulong kasi hindi naman kailangan na kung umatin lang. At tandaan naman natin, hindi naman masilan yung pag-usapan doon. Prangkisa lang naman yun. Kung may pumapapilis, sagutin lang yung kung bakit nilipat yung ownership na hindi pinaalam doon sa Kongreso. Kasi violation din talaga yan sa provision ng prangkisa eh. Nilipat yung ownership. Sa SMNI, iba yung pangalan ng kumpanya. So, mahirap ba sagutin yun? Tapos nandiyan naman yung mga abogado niya. Di ba ang dami niyang abogado? Dami niyang pera. Bakit di siya umatid? Hindi naman kagaya doon sa Senadong napakasila ng mga akusasyon doon sa kanya. Yung pag-usapan doon, may rape, may kapitahay, mga heinous crime. Meron pang human trafficking. Hindi ako natakot siya doon sa Senado dahil baka hindi siya makauwi. Parang hindi naman yata ganun sa Kongreso. Depende siguro sa the way kung paano siya sumagot. Baka kung mapikon din yung mga hindi naman maganda yung mga sagot niya. Pero kung talagang tanong lang sa prangkisa, may mapapilis naman yun. Pero bakit nga ba ang hindi magagawang umattend ng self-proclaimed anointed, appointed Son of God? Yun lang. Walang problema, bakit hindi atin? Prangkisa lang yan pag-uusapan. Tapos, alam naman natin na isang linggo pa lang, wala na, nag-appoint na siya ng caretaker ng kingdom niya. Iwan ko lang kung pati pag sinabi niya siyang huling pipirma sa kaligtasan ng tao, kaligtasan na natin, kung pati ba yan kasama sa duties ng caretaker, hindi si former President Rodrigo Duterte ang pipirma na naman sa kaligtasan natin. Ay baka naman pati yung remote control ng universe na ipasa na rin doon si caretaker. Joke lang po. Patawa lang tayo kasi masyadong ngayon yung mga pangyayari. Painit ng painit. So abangan natin kasi painit pa ito ng painit. Kasi bukas pupunta si Atty. Topacio. Puntahan niya yung client niya, si Pastor Kibuloy sa Davao, March 13. Kausapin niya tungkol ito sa contempt order. So, abangan natin
Yan lang po muna. Maraming salamat po.